Ayon sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin, wala daw siyang plano na makipaggiyera sa kahit anong bansa na miyembro ng NATO. Pero nagbanta din siya na posibleng pasabugin ng Russia ang mga Western Air Base na merong F-16 fighter jets na ibibigay sa Ukraine. Pinahiwatig ni Putin na dahil ang mga F-16 fighter jets ay pwedeng magkarga ng mga nuclear weapon, seseryosohin nila ang panganib na dulot nito. Ang mga base militar daw na merong F-16 fighter jets ay legitimate target para sa Russia at aatakehin daw nila ang mga ito. Ganun pa man, pinahiwatig din ni Putin na wala daw kwenta ang mga F-16 fighter jets ng mga Western countries. Papasabugin daw ng Russia ang mga warplanes ng Western countries tulad ng pagpapasabog nila sa mga tangke, armored vehicles, at iba pang mga military equipment ng Ukraine tulad daw ng mga multiple rocket launchers. Bagamat pinapahiwatig ni Putin na walang kwenta ang mga weapons ng NATO, sa katotohanan ay hindi kayang pantayan ng mga weapons ng Russia ang mga armas ng NATO. Sobrang nahihirapan ang Russia na mahanap ang mga MLRS o multiple rocket launchers ng Ukraine. Napakarami ng mga tangke at military base na napulbos ng HIMARS, pero isa pa lang ang HIMARS na napapasabog ng Russia. Sa loob ng 2 taon, isang HIMARS pa lang ang nagawang mawasak ng Russia. Mayroon pang 38 na HIMARS ang Ukraine, kaya hindi malaking kawalan para sa kanila na mapasabog ng Russia ang iisang HIMARS. Ang paghahanap sa mga HIMARS ng Ukraine ay isa sa mga pinakaimportanteng priority ng Russian Army. Sobrang dami na kasing mga sundalo ng Russia na napulbos ng HIMARS. Noong nakaraang buwan lang, habang naka-formation ang mga sundalo ng Russia sa Olnivka para sa inspection, bigla silang pinaulanan ng rockets galing sa HIMARS ng Ukraine. Mahigit 100 sundalo ng Russia ang napulbos sa pag-atake. Bukod doon, marami ring mga officers ng brigada na namatay. Kaya naman, napakadelikado ng HIMARS para sa Russian Army pero hirap na hirap silang mahanap at mawasak ang mga ito. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, ang isa sa mga layunin ng Russia ay ang maubos ang inventory ng Ukraine para sa ground-based air defense. Umaasa si Putin na titigil ang NATO sa pagsuporta sa Ukraine. Ganun pa man, nangako na ang maraming mga bansa sa NATO na hindi titigil ang pagsuporta nila sa Ukraine. Sinabi pa nga ng presidente ng France na si Emmanuel Macron na kung kinakailangan ay magpapadala siya ng mga French soldiers sa Ukraine. Bukod doon, ang Sweden at Finland ay sumali na rin sa NATO at dahil doon ay mas lalong lumakas ang alyansa. Pwede ring magbigay ang 2 bansa ng mga weapons sa Ukraine bilang tulong. Ayon sa Foreign Minister ng Ukraine na si Dmytro Kuleba, kailangan ng Ukraine ng mas marami pang mga air defense weapons. Inaasahan na sa tulong ng Japan ay makakatanggap ang Ukraine ng mga Patriot missile systems na tinuturing na isa sa mga pinakamalakas na air defense weapons sa mundo. Bagamat maraming tumutulong sa Ukraine, mayroon na ring mga bansa na tumutulong sa Russia. Ang North Korea ay sobrang halata na nagpapadala ng mga sandata at bala sa Russia. Malaki rin ang posibilidad na ang China ay nagpapadala ng mga weapons sa Russia, pero ginagawa nila ito ng pasikreto. Ayon sa maraming eksperto, halata rin daw na tumutulong ang China na malagpasan ang mga sanctions na pinataw sa kanila ng mga Western countries. Bukod sa China at North Korea, marami ring mga reports na nagbibigay ang Iran ng maraming mga weapons sa Russia. Ayon sa isang report ng Reuters, nagbigay ang Iran sa Russia noong nakaraang linggo ng mga 400 na ballistic missiles. Ayon sa mga eksperto, bagamat nagbanta si Putin na tatargetin ng Russia ang mga military base ng Western countries, malabong gawin talaga yon ng Russia. Madalas magbanta ang Russia na sasalakay sila pero hindi nila ginagawa. Kailan lang ay nagsagawa ang India at US ng isang matinding military exercise? Tila ba ay pinapahiwatig ng 2 bansa na handa silang lumaban sa China pag nagsimula ito ng gulo? Habang nagiging mas matatag ang alyansa ng Russia at China, lumalakas din ang pakikipagtulungan ng United States sa India. Mukhang talagang hinahanda na ng India ang militar nila para sa posibleng digmaan laban sa China dahil pinadala nila ang kanilang mga barko
para tumulong sa paglaban sa mga pirata. Magiging mabuti para sa Indian Navy na magkaroon ng experience sa pakikipaglaban para maging mas lalo silang handa kung sakaling magkaroon nga ng isang malawakang giyera sa Asia-Pacific region. Ang pangalan ng military exercise na ginawa ng India at United States ay Tiger Triumph at ang ibig sabihin nito ay Tri-Services India-US Amphibious Exercise. Pinagsasama nito ang iba't ibang mga branch mula sa dalawang militar. Isa ito sa mga pinakakomplikadong military exercise na ginawa ng dalawang bansa. Kaya naman, talagang mukhang naghahanda na ang dalawang bansa para sa matinding gera. Ayon sa US Ambassador to India na si Eric Garcetti, ang India daw ay isang close friend ng Amerika. Ang military exercise ay isang indikasyon na nagiging malakas na ang strategic partnership sa pagitan ng dalawang demokrasya. Ayon sa maraming eksperto, ang military exercise ay dinisenyo talaga para kontrahin ang China. Nababahala kasi ang dalawang bansa sa mga agresibong aksyon na patuloy na ginagawa ng China. Bukod sa military exercise, ine-enhance din ng India ang kanilang mga military capabilities sa pamamagitan ng pag-procure ng mga American defense equipment. Ayon sa maraming eksperto, ang plano ni Putin ay hindi magsagawa ng isang matinding biglaang paglusob, kundi unti-unting pasukin ang mga teritoryo ng mga NATO na bansa. Ang unang gagawin ng Russia ay pasukin ang isang rural na teritoryo ng isang bansa na miyembro ng NATO kung saan wala o onti lang ang mga tao. Tapos kung hindi magre-responde ang NATO, uulitin niya ulit sa iba namang teritoryo. Umaasa siya na hindi makakapagdesisyon ang mga leader ng NATO sa kung lalaban ba sa Russia o hindi. Hindi susubukan ni Putin na manalo sa isang all-out war laban sa NATO. Ang pangunahing layunin niya ay ang hatiin ang alyansa para humina ito at hindi makalaban sa kanya. Ayon sa maraming eksperto, ang isa sa mga paraan na ginagawa ito ni Putin ay sa pamamagitan ng pangingialam sa mga eleksyon. Ang isa pang paraan ay sa pamamagitan ng pagsisimula ng gulo sa loob ng mga Western countries. Maraming bansa sa NATO na ayaw sa giyera at yun ang sasamantalahin ni Putin. Tetestingin niya ng paunti-unti ang resolve ng NATO sa pamamagitan ng maliliit na pag-atake at mga agresibong aksyon na hindi masyadong malala. Tapos pag pumayag lang ang alyansa sa mga aksyon ng Russia, gagawa siya ng mas matinding mga pag-atake. Ganun pa man, malabong hindi rumesponde ang NATO kahit sa mga pagsalakay na hindi mabagsik. Ayon sa Southern Defense Forces ng Ukraine, sinubukan ng Russian military na salakayin ang left bank ng Dnipro. Wala daw ginamit na armored vehicles ang mga Russian na sundalo. Maraming naging casualty sa Russian army at natalo sila. Agad silang nag-retreat sa mga posisyon nila. Ang hindi paggamit ng Russian military ng mga armored vehicles ay isang indikasyon na nauubusan na sila ng mga military equipment. Mayroon pa silang mga armored vehicles pero mukhang tinitipid na nila ito. Ganun pa man, tinutulungan sila ng North Korea, Iran at China, kaya maaaring mapatagal pa nila ang giyera sa suporta ng kanilang mga kaalyado. Umaasa si Putin na hihina ang mga kalaban niya dahil yun lang ang paraan para manalo ang Russia. Ayon sa Defense Ministry ng Germany, magbibigay sila sa Ukraine ng 180,000 rounds ng artillery shells bilang kontribusyon sa isang plano ng Czech Republic na magbigay ng ammunition sa Ukraine. Ang mga artillery shells na ibibigay ng Germany ay nagkakahalagang 576 million euros. Ang pinakakailangan ng Ukraine ngayon ay artillery ammunition dahil yun ang ginagamit para ma-hold ang mga entrenched positions sa frontline. Bukod sa artillery shells, nangako ang German Defense Minister na si Boris Pistorius na magbibigay pa ang Germany ng 478 million euros na tulong para bumili ng mga military equipment para sa Ukraine. Dahil patuloy ang tulong ng mga NATO countries sa Ukraine, hindi magagawang masakop ng Russia ang bansa. Nag-anunsyo ang France na magbibigay ulit sila ng maraming mga missiles at daan-daang armored vehicles sa Ukraine. May posibilidad na magsagawa ang Russia ng isang panibagong summer offensive, kaya kakailanganin talaga ng Ukraine ng maraming mga sandata. Kabilang sa mga military equipment na ipapadala ng France
ay ang mga armored personnel carriers na malaking tulong talaga sa Ukraine. Bukod dun, magdodonate din ang France ng mga anti-aircraft missiles for ground-based air defense. Ang France ay isa sa mga pinakaimportanteng provider ng military aid sa Ukraine. Kilan lang ay nagpadala din ang France ng 78 na artillery weapons sa Ukraine. Ang palaging hinihiling ng Kyiv sa mga kaalyado nila ay ang mga artillery weapons at ammunition para sa mga ito, kaya talagang binibigay ng France ang mga hinihingi nila. Sinabi rin ng French Armed Forces Minister na si Sébastien Lecornu na nagde-develop sila ng mga remotely operated munitions ng mabilisan para ma-deliver kaagad nila ang mga ito sa Ukraine. Bagamat napakabagal ng pag-advance ng Russian military sa Ukraine, isa pa ring panganib ang mga puwersa nito kung hindi patuloy na magbibigay ang mga kaalyado ng Ukraine ng weapons sa kanila. Ang tanging pag-asa ng Russia para masakop ang Ukraine ay ang pagtigil ng NATO ng pagsuporta sa Ukraine. Pero makikita sa mga aksyon ng France ngayon na malabong mangyari yon dahil maraming mga bansa sa NATO na handang tumulong sa Ukraine kahit anuman ang mangyari.